Welcome back to my channel. Today, dadalawin natin ang isa sa mga most iconic spots sa Japan, ang Mount Fuji. First time ko dito, kaya sobrang excited akong makita ang Mount Fuji. Last minute na ako nag-book ng day trip ko sa Klook. Just to make sure na sunny yung forecast and clear yung weather conditions kapag pumunta tayo sa Hakone kung saan nandoon yung Mount Fuji. According sa mga nabasa ko, 80 days in a year lang daw nagpapakita yung Mount Fuji. So very shy talaga siya. Pero ang winter months, ang mas malaking chance na makita mo siya in all its glory. On our way to Hakone, I just can't stop staring at Fuji-san kasi ang ganda niya talaga in person. Sinugod ng aming team ang Arakurayama Sengen Park sa Japan. So yun nga, ito yung first stop ng tour, Arakurayama Sengen Park. Dito natin matatagpuan yung 5-story pagoda, tapos nasa background yung Mount Fuji. Medyo mahirap yung hike dito paakyat. Sobra siyang nakakahingal. Nakatitig lang ako kay Mount Fuji for 10 minutes or so, admiring its beauty from a distance. Sobrang ganda niya lang talaga. Na-experience ko din yung Chozu ritual kung saan it's showing respect and it's also a way of cleansing and removing negative energies in your body. Pagkababa namin from Arakurayama Park, binigyan kami ng time to grab some snacks around the neighborhood. I tried Minako's Kitchen. Ang sarap ng kanilang pork bun. Habang nakapark yung tour bus namin while waiting for the other tourists, downtime na naman just to appreciate the view and yung mga Japanese trees around. For lunch, the tour group was taken to an authentic Japanese restaurant just around Mount Fuji. Tinry ko yung authentic chicken ramen soup nila. After lunch, we were given enough time to enjoy Lake Kawaguchi. Ito yung raw footage na nakuha ko sa Lake Kawaguchi ko. Ang sarap lang pakinggan yung waves, mga alon, habang ina-admire yung beauty ng nature na nasa harapan ko. Ang ganda ng Japan, no? Somehow it teaches you to slow down, to appreciate nature, to appreciate the small things around you. May something talaga sa mga snow-capped mountains na nakaka-relax lang siya kapag tinititigan mo. Actually, birthday wish ko talaga na makita ang Mount Fuji on a clear day. Pinagdasal ko yun and binigay siya ni Lord.
Isa lang ang Lake Kawaguchiko sa 5 lakes na nakapalibot sa Mount Fuji. Next up is Oishi Park. Quick stop lang kami dito. So, we were given time to grab some snacks. Nag-ice cream ako syempre, while enjoying the beauty of the lake. So, yung last stop ng tour is yung traditional Japanese village ng Saiko Iyashi no Sato Nenba. Yung traditional Japanese village na to ay parang combination ng museum, cultural park at photo spots na nagbibigay ng chance for you to time travel at ma-experience yung lumang Japan o yung tinatawag nating Old Japan habang nasa backdrop mo ng napakagandang Mount Fuji. Marami ding mga authentic Japanese products at Japanese crafts ang binibenta sa Japanese village na to. Makikita ang mahigit 20 kayabuki houses sa village na ito. Parang ito yung equivalent ng nipa hut houses sa Pilipinas. Nakaka-amaze lang na ganito ang mga kanal at mga estero sa Japan. Sobrang linis ng tubig. Madami ding iba't ibang origami ang makikita dito. Kung gusto mo talaga ang authentic Japanese cultural experience, ang village na to ay isa sa mga dapat mong dalawin kapag pumunta ka sa Hakone. Ang ibig sabihin ng Iyashi no Sato sa English ay healing village. Layunin ng lugar na ito na maging lugar ng pagpapahinga at cultural healing para sa mga bisita. Pwedeng mag-rent ng kimono o samurai at mag-picture na parang nasa Edo period ka talaga. Dahil sa ganda ng setting, nagamit na rin itong filming locations ng ilang Japanese period dramas at iba pang anime references. Madalas din itong field trip destinations ng mga estudyante sa Japan para matutunan nila ang tungkol sa rural life, sa crafts at sa Edo period ng history. Yung konsepto ng Iyashi ay hindi lamang pagpapahinga para sa katawan, kundi para na rin sa isip. Kaya may mga lugar dito na tahimik at parang Zen garden ang ambience.
we have come to the end of our vlog. Thank you for watching. I'll see you on the next one.